Okay, so welcome back guys. So let's continue our topic. So ito pala yung gagamitin kong layout sa topic na to, no? So open ko lang. So bali ito yung nilipat ko muna dun sa PC ko, yung connection, no? Tinanggal ko muna yung access point. So makikita nyo hindi ako nakakonect ngayon, no? Hindi ako nakakonect sa wifi. So nakakonect ako sa wire. Ayan. Okay. So then nakalagin ako as admin sa hotspot. So ito yung connection ko ngayon, no? So tinanggal ko muna si access point para sa pag-generate ng ticket. Our next topic is voucher generator. We're going to create users and tickets as well as user profiles. So ito yung mga kailangan natin, no? So kailangan natin ng voucher generator software. Ito yung ginagamit ko. Yan. So bigay ko na lang yung link sa inyo kung saan nyo maida-download yung software, no? Okay, so okay, so ito pala yung link para ma-download natin yung voucher generator, no? Okay, ito siya. So yan. So saan natin i-download? So dito. So may requirement siya para gumana siya sa computer natin. So kailangan natin i-download yung framework 4.7 at ito yung software ng voucher generator. So ibig sabihin na-set up ko na to, no, sa computer ko. So no need ko na siya i-download. So itong dalawang to na-download ko na, no. Pero kung gusto niyo i-download, ito yung links, no. Ito yung MTech voucher generator at ito yung framework na kailangan para mag-run to, no. Okay, so since na-download ko na to, so hindi ko na siya i-download. So direct na ako doon sa topic natin. Okay. So kung makikita nyo, ito na yung na-download ko. Then kung i-check natin yung framework ko is naka-install na rin. So try natin i-check kung naka-install na. Okay. So program and features. So okay, so ito yung ano ko, yung framework na naka-install, no? So yan, naka-install na siya. Yan. So no need na ako mag-install, no? So yan. So try ko i-run. Ito yung folder. Then open ko yung Microtech voucher generator. Okay, open ko siya. So ito yung hitsura niya, no? Ito yung login niya, no? So anong mga kailangan dito? First, connect to. Ibig sabihin ng connect to, dapat alam mo yung IP address ng router mo, yung sa LAN or yung sa hotspot. So yung IP address natin is 192.168.88.1. Okay. So ito automatic to, no? So ibig sabihin ito yung port ng API, no? para mapasok natin si Microtech. Then yung user name na ginagamit natin sa Winbox. Then yung password, so nilagay natin sa password, di ba? Pass at 123 lang. Okay. So login ko. Okay. Yan. Ito yung hitsura niya, di ba? So dito mismo sa loob nito is ito yung links. For example, may mga updates, may bagong software, no? So ito yung links niya. So pwede kayong mag-direct dyan kung may bago tayong voucher generator, no? So dito ko din-download. Okay. So paano mag-generate ng ticket? First is dapat may user profile. Okay, so ganito ang gawin natin, ano? May script ako dito sa user profile. So ganito. Okay. So wait lang, hanapin ko lang, no, si user profile. So kunin ko lang yung script ko. Ayan, ito.
So lagay ko lang dito sa desktop. Yan, ito siya. Okay. So open ko. So ito yung script kung paano gumawa ng user profile. Kasi kung pwede namang gawing isa-isa yung user profile pero matagal. So gusto ko isahan lang. Okay. So paano gawin 'yon? Okay, ganito, no? So ganito lang gawin nyo. Wait lang, change ko lang yung font niya. Yan. So user profile, so nakalagay diyan user profile, di ba? So IP hotspot user profile. So ibig sabihin may mga user profile ako dito. Ayan, no? So wait lang, i-separate ko lang. Okay. Para madali nating makita kung ano yung mga user profile na ilalagay natin. Okay. Okay, saglit lang. Okay. So, mayroon tayong 1 hour. Okay. Mayroon tayong 2 hours. Mayroon tayong 3 hours. Mayroon tayong 4 hours. 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, 11 hours, 12 hours. So, 1 day next. Then, 15 days. Then, 1 month. So, 7 days for 1 week. So, yan ay mga user profile na dapat may lagay natin dun sa user profile ng Microtech. So, yan. So, paano insert ang script na to? Okay, so ganito lang, ano? Kasi kung isa-isa is matatagalan tayo. Okay. So, saan yun makikita? So, open ko si Winbox kung paano siya insert. Okay. Okay, so check ko muna yung user profile natin sa hotspot. If may existing na. O, di ba? Di ba may ginawa tayo sa last topic natin dito. So, tanggalin natin to, no? Okay. Yan. So, then, tanggalin din natin yung user 1 na user. Yan. So, wag nating tanggalin si admin, ha? So, yung default, nandyan na yan. Pag set up mo ng hotspot, so, automatically, yung profile ng default, nandyan na yan. So, ang ating gagawin is mag-insert tayo ng user profile dito. Okay, so paano gawin 'yon? Okay, ganito, no? So automatically pag insert ko ng script na to, so magkakaroon siya ng user profile. Okay. So ganito, paano siya? Okay. So copy natin lahat. Okay, lahat 'yan, lahat. Okay, lahat. So copy ko. So, save ko lang. Then, punta tayo ng terminal. Then, paste lang natin. Right click, paste. Okay, try natin, no? Ayan. Okay. So, enter natin. Ayan. So, makikita nyo, close ko to, no? Mayroon na tayong mga profile. So, dyan. Ayan. Ayan. So, may mga speed na rin na nakalagay, no? Speed lang. So, pwede natin i-modify siya. Okay. For example, yung 1 day. Gawin kong 1M 1M. Itong 1024 1M yan. Naka-convert lang sa kilobytes. Pero pwede nating i-convert sa 1M 1M. 1M/1M. Ibig sabihin 1M 1M, 1MB, upload, download. So apply natin. So as well as the rest, no? So lagay natin. So gawin natin ito na lang sa 15 days, pwede nyo rin set. Halimbawa sa 15 days, 2M 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 2MB upload, download. Then sa 7 days, sa 1 week, for example 3M 3M. Yan. So apply. Okay, yung iba wag na muna, no? So focus lang muna tayo dito sa 1 day, 7 days, 15 days. Yan. Okay, so yun. So may profile na tayo, no? So itong script na to is pang madalian. Okay, pang
madalian. Pero kung gusto mo mano-mano, ang gagawin mo dito is mag-add ka. For example, anong wala dito? So may 1 month tayo dito, di ba? So yan. So halimbawa, mayroon na tayong 7 days, 15 days, 1 month, 1 week. So anong wala dito? For example, yan. Okay, halimbawa, lagay natin may 2 months. 2 months. Okay, so lagay natin yung 2 months as halimbawa 2MB, no? 2MB. So masyadong malagyan yung 2MB, 1MB lang, okay na. So apply ko, no? So may 2 months tayo dito, for example. Yan. So ito, wala pa tong script ng auto delete. Ano yung auto delete? This one dito sa script, no? Walang auto delete yan. Okay, walang auto delete. Okay, so ganito ang gawin natin. Okay, so kung i-check natin si 1 day, so makita nyo sa script meron siya. Yan. Ito 1 day. Yan. So ito lang yung babaguhin natin, no? So ibig sabihin, copy ko to. Yan, copy. So pwede kang kumuha kahit alin dyan, kahit 15 days, 11 hours, 10 hours. Then ilagay mo dito kay 2 months. Okay. Yan. So tapos ilan ba ang 2 months? Ilang days? So for example, lagay natin dyan is 62 days. 2 months yan, di ba? 62 days. Yan. Ayan, 62 days. So apply. Okay. So kung i-check natin isa-isa, mayroon si 1 day, 1 day. Si 1 hour, so 1 hour. Okay. Si 1 hour, pwede nating i-1 day. Anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng script na ito? Ang ibig sabihin ng script na ito, okay. For example, mag-generate ako. Sample, no? Mag-generate ako. Okay, using butcher generator. So mag-generate ako. Then punta muna tayo sa settings. Halimbawa, pangalan ng hotspot natin. For example, testing hotspot. Then profile, yan, ito yung profile. So gagawin ko 2 months. Okay. Yung price ng 2 months, bahala na kayo sa presyo. Okay, so for example, 1,000. So yung butcher color, bahala na kung anong kulay gusto nyo. For example, pink. So validity, so halimbawa 2 months. Ilan ang 2 months? 62 days. 62 days. Okay, kung ano yung nakalagay dito, yan, dito. Kung ano nakalagay dito, yan. So yun ay ilalagay mo dun sa settings ng butcher. Yan, 62. Yan, 62 days. 62 days. So apply or save natin. Save. 2 months to, Then settings pa lang to. Ito yung button para sa generate ng user. So ganitong gawin natin. Okay, so ang template niya is, marami tayong template dito para sa ticket. Ang itsura man ng ticket, QR1 lang muna. Choose server, naka-all lang. Password length, so lagay lang natin is for number of butcher na ipiprint natin, for example 100 na ticket. Tapos yung butcher type is, halimbawa, kailangan username and password talaga, no? Username and password. So bali yung username na ginagawa ko sa akin is big letter, yan. Tapos yung password is number. Then yung profile hotspot mo, so 62 days, 2 months yun, diba? So hanapin mo yung 2 months. Yan, ito siya. So andyan yan, 2 months. So automatic naman to yung DNS name. So yung uptime, ibig sabihin dito, profile pa lang to. So dito ilalagay natin kung ilang days. Ilang days siya. So hanggang 31 lang to, no? Since na walang 62 days, so ita-type mo siya. 62 days. So pero kung 1 month lang, andyan na yan, 31, 30, yan, 40, 29, no?
Bahala ka na pumili kung ilang days. Pero since na 2 months tayo, 62 days yung ilalagay natin. Okay, 62 days. So mag-generate tayo. Ilang ticket ang i-generate? So 100 pieces. So generate natin. Yan. So wait natin matapos. So 100 na ticket. Okay. So wait lang natin. Paano mo siya ma-check na pumapasok siya itong mga ticket na to doon sa Mycotech? Okay, ito siya, no? While nag-generate, check natin, no? So dito sa user, makikita mo yan. Ayan ang mga user na ginawa natin, no? Check natin to mamaya, no? Yan. Okay, so ito na. Hintayin natin, no? Kasi hindi pa tapos. Hintayin natin matapos. Okay. Para makita natin yung template, no? Yung template ito, kung anong itsura ni itong ticket nito. Okay. So wait lang natin. So yung profile na nilagay natin is 2 months, ha. Tapos 62 days since na 2 months siya. Okay. So check natin to mamaya doon sa yung uptime user pala, uptime pala ibig sabihin yung session. Okay. So, ano yung session? So mamaya, no, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita. At anong ibig sabihin ng script na nakalagay doon sa profile hotspot. So explain ko mamaya after this, no? After mag-generate. Okay, so pag tapos na siya, so mag-a-appear dyan yung ticket. Yan, this one. So nakalagay yung success, no? Done. So meron dyan nakalagay kung ipiprint ko ba ang butcher after niya mag-create or no. Pag no, so hanapin mo yun kung saan nakalagay, no? Pag yes, automatically makikita mo yung mga ticket na generate ni butcher. Yan, ito siyang itsura, no? So ibig sabihin ito yung ipiprint mo at ibibenta mo dun sa mga user. Okay, so ito siya. So ganitong ginagawa ko, no? So para ma-export ko to, print ko yan, para ma-export ko maging ano siya. So ginagawa ko sa destination sa printer, nilalagay ko save as PDF kasi ipiprint ko siya later on na kasi walang printer na ka-install sa laptop ko. So ganito lang gawin nyo, save as PDF tapos save lang, no? So pwede nyo iset ang paper size. Ano mo, long yung bond paper nyo, ilong nyo, legal. So legal natin. Okay. So save ko, save ko sa desktop. Okay, so wait lang. So desktop, save ko. So, for example 2 months, save ko. Yan. So na-save ko na siya, di ba? Yan. Okay, so close ko na to since natapos na ako mag-generate. So ito yung files, no? Naka-PDF na siya. Ibig sabihin hindi na siya pwedeng galawin, no? Kasi naka-PDF na. So ibig sabihin ready to print na to, no? So pwede na nating ibenta. Yan. Okay. So balikan lang natin yung kanina kung ano yung pagkakaiba ng uptime sa validity. Okay. Open ko yung Winbox. Okay. Yung uptime na tinatawag is, for example, mag-open ako ng isang user dito. Ito yung uptime or limits. Yan. Yan. Nakalagay sa limits. Ito yung i-consume niya, no? 62 days. Ito kasi is hour, minutes, seconds. Ito days to, no? 62 days. After 62 days, ano mangyayari? So mag-expired siya. Mag-expired siya pero andito pa rin siya. Okay, so
gusto ko, pag nag-expired siya, tanggal siya, auto-delete. Bakit? Kasi mapupuno yung storage ni Hoplite. Possible na mag-error pag generate natin ng mga user, or hindi na siya mapupuno yung ano natin, yung resources natin dito, no, dito sa system natin, resources. Yan. So mapupuno yung itong create SDD space natin. Pag napuno yan, hindi na tayo pwede mag-create ng user, no, kasi puno na siya. Ibig sabihin mag-i-error na yung router natin. Okay, yun ang ibig sabihin ng uptime. Ito, limits. Ito, i-consume niya ito. Pag naubos ang oras niya, automatically hindi na siya makakonect. Ano naman yung validity? Okay, saan makikita ang validity? Kung ang session time is, makikita mo lang siya if na-create mo na yung user, no? So sa limits, yung session time. Yung validity naman is sa user profile. Anong user profile na ginamit natin dito? Ito siya, no? Profile 2 months ang ginamit natin dito, 2 months. So ito yung 2 months. Yan. Ito yung script. Anong ibig sabihin ng script na to? Ang ibig sabihin ng script na to is after ni user na matapos yung uptime niya, is dapat automatically delete siya in 62 days. Ibig sabihin 62 days niya i-consume si uptime ni user. Then after 62 days, automatically di-delete din ni Microtech si user mo na generate mo, no? So i-delete siya automatic. Pwede mong ilagay dito, for example 62 days, pwede mong gawing halimbawa 82 days. Okay. So 82 days. Ibig sabihin, si user may 62 days uptime, pero after 82 days pa siya madidelete. So yun ang tinatawag nating validity. So si 62 days na uptime, pwede natin magamit sa 82 days. So ganoon ang mangyayari, no? So ibig sabihin, pwede nating i-post yung time natin sa loob ng 82 days. Pwede nating i-post ang time natin, no? Kasi minsan may lakad tayo, ganyan, balik. So pwede nating i-post kasi nakaset naman yung validity natin sa 82 days. Ibig sabihin, yung 62 days mo na uptime, pwede mo i-consume within 82 days. Okay. So ito yung ibig sabihin nun. So automatic delete after 82 days, automatically delete si user. Okay. Kasi pag hindi na delete, mapupuno yung storage ni router natin. Okay. Okay, so balikan natin yung kanina, yung dito. So after mag-generate natin, 'di ba? Ni-yes natin kung ipi-print natin. For example, no yung na-click natin. So saan natin siya makikita? Dito sa loob ng folder. Okay, open ko yung folder, 'di ba? So dito natin makikita. So nakalagay diyan yung year saka months, kung anong months ka nag-generate. Then sa loob niyan, makikita mo yung mga butcher na generate mo. Mas maganda tingnan nyo yung modified, date modified niya, kung anong oras mo ginawa. So yun ang magiging guide. So for example, ngayon ako gumawa 2:32 PM. So ito yung ginawa ko, no? Ito yung kagabi, no? Okay. So open ko. Yan, ito siya, di ba? So ito yung background natin, QR1 template na ginawa natin. So mamaya test natin si user. Test natin isang ticket, no, para ma-check natin na gumagana yung ticket natin. Then bago natin i-check, mas maganda i-check natin yung dulo. Itong dulo. Ito yung una. At ito yung dulo. So check natin na nandun ito sa loob. Paano natin ma-sure? Okay, open natin si Winbox. Ito yung Winbox. Punta tayo ng user.
Dito sa kilid may makikita tayong find. Okay, try natin. I-find natin kung nandiyan talaga yung ticket na to. Okay. Okay, so unahin natin yung sa una. Kasi kung mayroon to doon sa loob, then mayroon ito, ibig sabihin yung mga nasa gitna is successful na nailagay talaga siya ng tama. So, okay, search natin yung una kung nandun siya. Okay. Paste ko, yan. Enter ko. So, andito siya, di ba? So, andito siya, yan. No, okay. Kung ano yung itsura ng ticket, kung nasa una din siya. Yung pinaka last, yan, kahit hindi mo na sa i-search, ito siya. SGAS, no? So, try natin kung nandito siya. Okay, so nandito siya. So, mamaya itatry natin isang ticket para i-sure natin na working yung ticket natin. Okay, so try natin yung mga ticket na ginawa natin. So, paano yon? Okay. So, since nakalagin yung user ko as yung hotspot ko sa admin, so logout muna natin si admin. So, 192.168.8.1. Ito yung IP address ng hotspot natin. So, logout ko lang si administrator. Yan. Kasi nakalagin siya. Okay. Logout. So, testing ko si user 1. So, same procedure dun sa last topic. So, kailangan nag-log out natin, then close, then new tab, then punta dun sa sa history, then clear natin yung history. Okay. So, open natin yung history, no? Then, clear browsing data. Yan, clear. Okay, so na-clear na siya, no? Type natin yung IP address ng hotspot. Okay. Yan. So, yan. So, log out na si admin. So, try natin yung isang user na ginawa natin if mag-e-effect siya. Okay. Testing. So, ito siya. Try natin, no? EFQ. EFQ. Then password. So try natin ipasok siya. Pasok. Yun. So ilang speed nga yung nilagay natin. So check natin. User profile. So 2 months. So 2M 2M. So dapat pag speed test natin sa kanya, lumabas siya as 2MB upload download. So test natin. So hindi yan lalampas ng 2M, no? Hanggang ganyan lang yan siya, no? So try natin sa upload. Okay. So approximately 2M yan, no? So minsan sobra siya pero burst speed lang yan, pero balik yan sa 2 Mbps. So kasi yun ang naset natin doon sa profile. Yan, di ba? So, hindi talaga siya sakto as 2 MB. So, hindi siya talagang accurate, no? Pero, ang pinaka-limit niya is 2 MB lang. So, try natin. Yan. Okay. So, as you can see, ito yung upload, ito yung download natin. Okay. So, check natin dito. Okay. So makikita natin yung kung active siya, kung sino yung mga naka-login. So dito makikita natin sa active. So yan, active. So makikita mo yung transmit niya saka receive, kung ilang speed, no? Kung ano yung ilang speed yung kinakain niyang data. So for example, test ko, no? Speed test ko. Kasi sa speed test, diyan natin makikita kung ano yung speed test nalalabas dito. So makikita natin doon yun sa user kung ano sa kino-consume niya, no? So, i-try ko, no? Speed test ko dito. Okay. So wait lang, 2M 2M. Yan. Ayan, so nakikita niyo, di ba? Yan. 2M 2M. Yan, so hintayin natin matapos. So 2M, no? Makikita niyo
Yan ang pinaka speed niya, no? Hanggang diyan lang siya. So next is upload. So try natin sa upload. Okay. Ayan, di ba? So ito yung upload. So makikita natin yan. So 2M lang. 2 MB lang talaga yung sagad niya, no? Okay, so ganitong gawin natin, ano? Okay. So open natin si Winbox. Punta tayo sa IP, firewall, then Mangle. So kung nakikita nyo, may plus button dito, click nyo yan. Then general, sa chain lagay natin post routing, yan. Then out interface, so nakalagay dyan yung hotspot, iter to hotspot, action, then set natin as change TTL to 1, no, to 1. So ang purpose nito is yung ticket natin is ilalagin sa isang cellphone. Then ang ginagawa ng ibang user, gumagawa sila ng hotspot doon sa cellphone, then yung iba pwede na mag-connect. So ang purpose nito is dapat isa lang ang connection galing doon sa hotspot natin, then papuntang cellphone doon sa user. So yung user, hindi na niya pwedeng i-share yung connection. So hindi siya pwedeng mag-create ng hotspot doon sa cellphone niya, then i-share niya sa iba. Kasi siyempre, sulugi tayo, okay, sa pag-share ng connection doon sa kasama niya. Yun lang ang paliwanag doon. Okay, thank you.